Kung kailangan mo ng tablet pero nalilito ka kung alin ang swak para sa school, trabaho o kahit sa daily use mo lang, nasa tamang video ka. Kung estudyante ka na laging may reading, module at online tasks o kaya naman isang young professional na may presentation, documents at kailangan ng device na madaling dalhin habang on the go o kaya naman isa kang casual user na gusto lang ng tablet para manood, mag-browse at pang light work. Kapag isa ka sa mga yan at may budget ka na 5K hanggang 14K, eto na yung apat na latest budget tablets na dapat mong tingnan. Hindi sila nakarank, so in any order sila at nasa iyo na kung alin ang pinaka-practical para sa routine at kailangan mo. Simulan natin sa tablet na bagay sa mga estudyante at casual users na gusto ng malinaw na screen, smooth na movement sa apps, at may support sa keyboard at stylus para mas madali ang note-taking. Ito ang klase ng tablet na hindi kailangan ng mataas na budget pero dapat may sapat na performance para sa daily schoolwork at entertainment. Ito yung perfect na description para sa ITEL VistaTab 30 GT. May 11-inch 2K LCD display na malinaw sa text at visuals. Ang 90Hz refresh rate ay malaking bagay sa smooth scrolling at pag-switch ng apps. Hindi siya flagship level pero sa presyo nito, ramdam mo na mas fluid ang galaw kumpara sa regular 60Hz tablet. Meron ding 450 nits peak brightness na okay for indoor use pero medyo limited kapag nasa direct sunlight. Pero sa normal na pag-aaral o panonood, sapat naman na ang brightness na yan. Gamit nito ang MediaTek Helio G99 Ultimate. Isa ito sa mga chipset na kilala sa balanced performance. Kung modules, YouTube research, reading apps at light to mid gaming ang ginagawa mo, kaya niyang i-handle ng maayos. Hindi ito para sa heavy graphic games pero kung ML, CODM, PUBG o mga casual titles ang nilalaro mo, okay siya as long as hindi naka full graphic settings. May 4GB RAM at 128GB storage na sapat na para sa mga estudyante na may files, PDF at apps para sa classes. Kung hindi ka heavy user, hindi ka mabibitin sa storage o maglalag. May 7,000 mAh battery na kaya magtagal sa buong araw lalo na kung mix of reading, videos at browsing lang. Sa features naman, may keyboard support at stylus support kaya pwedeng gawing mini typing setup for assignments. May AI learning tools ka na at WPS Office na very useful for students. Ang presyo na 7,100 pesos ay sobrang competitive lalo na kung estudyante ka na naghahanap ng affordable na tablet na may 2K screen at 90Hz refresh rate. Ngayon kung ikaw naman ay isang young professional o user na gusto ng malaking screen para sa multitasking, presentation, watching at productivity o kaya naman gusto mo ng stylus at keyboard combo para maging mini laptop ang tablet, kapag ganito ang kailangan mo, malaki ang chance na mas bagay sa'yo ang Infinix XPad 20 Pro. Meron itong 12-inch IPS LCD panel na may 90Hz refresh rate at 194 ppi. Malapad ang display kaya mas komportable ang workspace lalo na sa split screen multitasking. Hindi siya kasing sharp ng 2K resolution pero malinaw pa rin ang visual para sa work at media consumption. Gamit nito ang MediaTek Helio G100 Ultimate. Optimized para sa multitasking at productivity apps. May 4GB RAM at 128GB storage na expandable pa hanggang 1TB via microSD. Kaya kung marami kang documents, presentation at videos, malaking tulong yung expansion. Ang pinaka-edge nito ay Android 15 dahil kahit papano medyo updated yung OS, mas secure at mas improve ang app compatibility. May 8MP rear camera with autofocus at kayang mag-record ng 1440p video. Ang 5MP selfie ay okay for online meetings at Zoom presentations. Hindi siya pang content creation pero pang documentation at video calls sapat na. May 8,000 mAh battery na mas malaki kumpara sa karamihan ng budget tablet. Sa features, dito talaga standout ang XPad 20 Pro. May X Pencil 20 Pro stylus na perfect for handwritten notes, drawing, diagram o marking PDFs. May XPad Pro keyboard support din na nagbibigay ng laptop-like experience for typing tasks. May quad speakers with DTS audio din para mas immersive ang panonood at music. Yung build naman ay glass front with metal
unibody back kaya premium ang feel kahit nasa 10,400 pesos lang. Ito ang tablet na bagay sa professional, teacher, office worker at user na gusto ng malaking screen. Ngayon kung ang priority mo naman ay learning tools o isa kang parent na naghahanap ng tablet for kids na pang online learning at safe gamitin. At kung gusto mo ng budget option na may decent performance at expandable storage, bagay sa'yo ang itel Vista Tab 11. May 10.1-inch IPS display na may 400 nits brightness at 60Hz refresh rate. Basic lang pero clear ang visuals para sa reading, videos at modules. Hindi siya pang outdoor brightness pero sa classroom or home setup sapat naman. Ang highlight nito ay ang Learning Center, isang built-in hub ng educational tools and apps. Sa performance, gamit nito ang Unisoc T615 na may Antutu score na around 398K. Para sa isang budget tablet, okay na ang performance na ganito. May 4GB RAM at 128GB storage plus up to 2TB expansion, which is perfect for storing learning videos, PDFs, or educational content. May 6,000 mAh battery at 10 watts charging. Hindi siya fast charging pero enough naman ang battery para sa buong araw of mixed school tasks, especially kung hindi naman heavy user ang gagamit. May 8 megapixel main camera at 5 megapixel selfie na sapat na for online classes at taking quick photos of school notes. Meron ding dual stereo speakers. Ang 5,349 pesos ay sobrang sulit na para sa parents, student at budget user. Ngayon naman, punta tayo sa tablet para sa user na mas demanding sa performance. Kaya kung estudyante ka na gumagawa ng video project o creative work or isa kang young professional na may multitasking heavy tasks like documents, presentation, and occasional editing, or isang user na gusto ng tablet na pang heavy media consumption na may sobrang laki na battery, ito ang Redmi Pad 2 Pro. May malaking 12.1-inch display na may 2.5K resolution. Ito ang pinaka-sharp at pinaka-detailed na display dito sa list. Sa reading, editing at watching, ramdam mo ang clarity ng visuals. Ang 120Hz refresh rate ay nagbibigay din ng sobrang smooth na movement. May 600 nits brightness kaya mas usable sa areas na may natural light. Sa performance, gamit nito ang Snapdragon 7S Gen 4 na paired with 8GB LPDDR4X RAM at 256GB UFS 2.2 storage. Ito ang may pinakamalakas na combination sa apat na tablet. Kayang mag-handle ng heavy tasks, multi-window setup, advanced apps at mas demanding na workloads. Kaya kung gusto mo ng tablet na hindi agad nag-e-effort sa multitasking, ito ang best pick. May expansion up to 2TB para sa files, videos at projects. May 8 megapixel rear at 8 megapixel front camera din. Pang daily use at video calls, malinaw na siya. Pagdating naman sa battery, 12,000 mAh capacity. Ito ang pinakamataas na battery dito sa lineup. Sa average use, pwede itong umabot hanggang 2 days. Meron ding 33 watts fast charging at quad speakers para sa mas immersive na audio experience. Sa presyo na 14,400 pesos, hindi siya sobrang budget pero sulit siya para sa user na mas priority ang performance, multitasking at long battery life. Ngayon, para mas malinaw, kapag estudyante ka na gusto ng smooth display, stylus support for note-taking, bagay ang itel Vista Tab 30 GT. Kung gusto mo naman ng learning-centered tablet na sobrang budget-friendly, kunin mo ang Vista Tab 11. Kung young professional ka naman na kailangan ng malaking screen, keyboard at stylus combo, mas premium build, bagay sa'yo ang Infinix XPad 20 Pro. At kung kailangan mo naman ng pinakamalakas na performance, pinakamalinaw na screen at pinakamalaking battery, hindi ka magkakamali sa Redmi Pad 2 Pro. Sa madaling salita, piliin mo ang tablet na tugma sa routine mo. Hindi kailangan pinakamahal, kailangan yung pinaka-practical para sa daily life mo. Kung may mga question ka o gusto mo ng mas malalim na review sa mga tablet na to, paki-comment naman. At syempre, huwag mong kalimutang mag-like, share at subscribe para sa more budget tech guides.